Ah! Nabanlian ako! Kwento ni Luis Pigat Maitan, guhit ni Aaron Asis. Mga bata, napaso na ba kayo o nabanlian? Noong bata pa ako, naranasan kong mabanlian ng kakukulong tubig. Nang ibinubuhos ng aking pinsan ang laman ng termos sa tasa. Aksidenteng umapaw ang laman nito at nabanlian ako sa tiyan. Ubod ito ng sakit. Kinakailangan kong bunuin ng maraming araw na humahapdi at nangingirot ang aking sugat. Ano nga ba ang dapat gawin kapag nabanlian o nalapanos ang balat? Pwede ba itong pahiran ng toothpaste? Dapat bang putukin kung may parang tubig na umumbok sa loob? Mabubura pa ba ang peklat na dala ng nabanliang balat? Halika na sa bahay ni na Ugel. Pumipito na ang kanilang takore. Kakaiba ang ginaw ng umagang yun sa Baguio City. Hindi masilip ni Mami Joy ang mga pine trees sa labas dahil sa kapal ng hamog. Suot ang balabal, nagsimula siyang maghanda ng almusal para sa pamilya. Nang pumito ang takore, agad nagbuhos ng kakukulong tubig si Mami Joy sa mga tasa. Ilang saglit pa at humalimuyak na ang amoy ng kape sa buong bahay. Nikki, gising na. Tawag ni Mami Joy sa kanyang asawa. Lola Ebes, gising na po. Handa na ang inyong mainit na gatas. Lolo Jess, bangon na po. Natimpla ko na ang kape nyo. Hindi pa man nakababangon si Daddy Nicky, ay napansin na ni Mami Joy si Ugel na kagigising lang. Aba, ang agang nagising ng bunso ko ah. Bati niya. Mami, ang ginaw-ginaw po. Nakabalot pa ng kumot ang katawan nito. Hindi na nasanay sa lamig ang bunso ko ah. Di ba makakapal ang balat ng mga taga Baguio? Biro pa ni Daddy Nicky. Matapos magkape si Daddy Nicky, ay naghanda na ito para maligo. Dinampot nito ang takore ng pinakulong tubig at unti-unting ibinuhos ang laman nito sa isang timba na may lamang tubig galing sa gripo. Tinimpla ang halo ng mainit at malamig na tubig hanggang maging maligamgam. Ilang saglit pa at maririnig na ang mga buhos ng tubig mula sa banyo. Habang nagsasangag ng kanin at nagpiprito ng longganisa si Mami Joy, naupo si Ugel sa mesang malapit dito. Napansin niya ang isang supot ng pandesal. Mami, ako na po ang magpapalaman sa mga tinapay. Habang pinalalamanan ni Ugel ang mga pandesal ng paborito niyang strawberry jam, ay may narinig siyang pumutok. Ay, aray! Natilamsikan si Mami Joy ng kumukulong mantika sa braso. Mami, okay ka lang po ba? Ang sakit! Nagmamadaling itinapat nito ang braso sa tumutulong tubig sa gripo. Ilang saglit pa at mapapansin na ang marka ng tumalimsik na mantika sa balat ni Mami Joy. Sa susunod, takpan mo agad ang kawali. Nasaktan ka tuloy. Ang nag-aalalang paalaala ni Daddy Nicky habang isinusuot ang makapal na jacket. Masuyong hinalikan nito sina Mami Joy at Ugel bago tuluyang lumabas ng bahay. Anak, lilibo tayo sa Burnham Park bukas. Magbubuting tayo ng mga kapatid mo. Yay! Hindi pa nagtatagal at bumangon na rin si ate at kuya ni Ugel. Habang hinihintay maluto ang pagkain, ay nagpaligsahan ang magkakapatid sa pagpapalabas ng usok mula sa kanilang hininga, dulot ng malamig na klima. Tingnan mo ito ate, ang daming usok. Pagyayabang ni Kuya Von.
Talo ka rito. Tingnan mo, pabilog yung hininga ko. Agaw pa ni Ating Francine. Pilit nakisali si Uziel sa dalawa pero biniro lamang siya ng mga ito. Naku, Uziel, kukunti lang ang lumalabas na usok sa bibig mo. Lakasan mo kasi ang pagbuga. Oh, mga apo, tatanghaliin na kayo. Kain na at baka dumating na ang school bus nyo. Awat ni Lola Eves. Naiwan si Uziel matapos masundo ang magkapatid. Malapit lang kasi ang kanilang bahay ang pinapasukan niyang preschool. Hatid sundo siya rito ng kanyang lolo Jess. Lola, masakit po ba ang tuhod niyo? Napansin niya kasing umiingit ito kapag nadidiin ang hagod ng kamay ni Lolo Jess dito. Naamoy din ni Uziel ang ginagamit na panghilot ni Lolo Jess sa kanyang lola. Pinaghalong langis ng nyog at dinikdik na luya. Masakit talaga, apo. Sinusumpong ako ng rayuma kapag ganitong malamig. Pagkatapos kumain ay nasulyapan ni Mami Joy ang orasan. Naku, Uziel, kailangan mo nang maligo. Baka malate ka. Paalala ni Mami. Opo. Nagmamadaling pumunta sa kwarto si Uziel para kunin ang kanyang tuwalya. Dinala ni Mami Joy ang takure na may lamang bagong kulong tubig sa paliguan. Ibinuhos ang lahat ng laman sa timba. Bubuksan na sana niya ang gripo para haluan ng malamig na tubig ang mainit na tubig sa timba nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pumunta siya sa kusina at sinagot ito. Nang maliligo na si Uziel, hindi niya napansin na mainit na tubig lang ang laman ng timba. Agad siyang sumalok ng tubig at nagbuhos. Ah! Sigaw ni Uziel. Mami! Nagmamadaling pinuntahan ni Mami Joy ang anak. Uziel, napano ka? Inabutan niya si Uziel na namimilipit sa sakit at tinatakpan ng tuwalya ang kanyang binti. Naku, nabanlian ka. Hiyaw ni Mami Joy sabay yakap sa anak na umiiyak. Huwag mong ikuskus ang tuwalya sa binti mo. Paalaala pa niya. Mababalatan yan. Sinisi ni Mami Joy ang sarili. Kasalanan ko ito kung natimpla ko lang agad yung tubig mong pampaligo. Kahit gulong-gulo ang isip ni Mami Joy ay nagawa pa niyang itapat sa tumutulong tubig mula sa gripo ang nabanli ang binti ni Uziel. 20 minutong nakatapat ito sa dumadaloy na tubig. Naalala niya kasi ang itinurong first aid sa isang seminar sa Barangay Health Center. Mami, ang hapdi po. Iyak ni Uziel. Nagulat si Mami Joy nang suriin ang nabanli ang balat ni Uziel. Siguro ay may isang dangkal. Umumbok na ito. Parang nagpaltos. May tubig sa loob ng balat. Kahit paika-ika, humahangos na dumalo rin si Lola Eves sa apo. Joy, lagyan mo kaya ng toothpaste ang lugar na nabanlian. O kaya'y mantikilya para maalis ang kirot. Irit pa ni Lolo Jess. Pero hindi sinunod ni Mami Joy ang payo ng mga matatanda. Inang, sabi po ni Doc sa health center, hindi dapat lagyan ng kung ano-ano ang nalapnos na balat. Susi, bakit kami noong araw toothpaste lang ang inilalagay namin? Pwede naman. Katwiran pa ni Lola Eves. Hindi raw po sterilize o malinis ang mga toothpaste at mantikilya. Baka raw po lalong maimpeksyon ng sugat. Paliwanag ni Mami Joy. Ah, ganun pala yun. Pagwawari ng dalawa. Opo, saka mas napatatagal daw ang pagaling ng sugat. Bawal nga rin daw pong lagyan ng yelo. Kumuha na lamang ng malinis na tela si Mami Joy at buong ingat na binalutan ang nalapnos na balat ng anak. Nagpunta kaagad ang mag-ina sa pinakamalapit na klinika. Sa klinika, maingat na nilinis ang lapnos ni Uziel at pinahiran ng doktor ng burn cream.
Pagkatapos ay tinakpan ito ng gasang may petroleum jelly para hindi dumikit sa ordinaryong gasa ang sugat. Mrs., huwag niyo pong puputukin ang lumobong paso ha. Paalala ni Doc. Mas madali pong makapapasok ang mga mikrobyong bakterya kapag pumutok na ang lapnos sa balat. Madaling maimpeksyon ang nahubdang balat. Pagkatapos ay ipinakita nito kay Mami Joy kung paano ang paglalagay ng non-adhesive gauze sa lugar na nabanlian. Kailangan po ito munang gasang hindi dumidikit ang ilagay bago ang ordinaryong gasa para hindi dumikit ang nahubdang lapnos sa gasa. Binigyan din si Uziel ng gamot na iinumin kapag kumikirot ang kanyang sugat. Ihihinto na po ito kapag wala nang masyadong kirot. Sabi pa ni Doc. Mabutit hindi gaanong malaki ang nabanlian kay Uziel. Kung maraming bahagi ng katawan ang nabanlian, kakailanganin siyang ma-confine ng matagal sa ospital. Pahabol na paalala ni Doc. Nakahinga ng maluwag si Ma'am. Mahigpit na yakap ang isinalubong ni Uziel sa kanyang daddy nang dumating ito sa bahay. Patingin nga ng nabanlian sa bunso ko. Oh, hindi naman pala totoong makakapal ang balat ng mga taga Baguio. Tinatablan din pala ng mainit na tubig. Pakwelang sabi ni Daddy Nicky para pasayahin ang bunsong nalulungkot. Daddy naman, ang sakit nga po ng binti ko eh. Naku, biro lang yun anak. Ang totoo, mas gusto ko pang ako na lang ang nabanlian kaysa ang cute kong baby. Parang nabasag ang boses ni Daddy. Awang-awa rin sina Kuya Von at Ate Francine sa nangyari sa kanilang kapatid. Nagkwento sila ng kani-kanilang karanasang mapaso. Dati, nahawakan ko yung planchang mainit. Nagpaltos yung daliri ko. Ang sakit! Sabi ni Kuya Von. Ako naman, natapunan ako ng kaklase ko ng mainit na sopas sa kantin. Namula ang braso ko. Kwento ni Ate Francine. Hindi rin nagpatalo si Lola Eves. Noong kabataan ko, maghapon kaming naglangoy sa beach. Naku, natusta ako. Hindi pa kasi uso ang pagpapahid ng sunblock lotion noon. Sa narinig ay parang haring nagbigay ng paalaala si Daddy Nicky sa lahat. Simula sa araw na ito, ay maging mas maingat tayo sa tubig na bagong kulo. Sa planchang nakakabit pa sa saksakan at sa kawaling may kumukulong mantika. Nagpalakpakan ng lahat. Nauwi sa masayang tawanan ang kwentuhan. Kinabukasan, matapos linisin ang banli ni Uziel at palitan ng bagong gasa ay tinupad ni Daddy Nicky ang pangako sa mga anak na maglilibot sa Burnham Park. Matapang kasi ang aking bunso. Katuwiran pa ni Daddy. Oh, piliin nyo na ang gusto nyong bangka. Yun pong hugis one. Turo ni Ate Francine. Gusto niyo ba ng sorbetes? Alok ni Mami Joy habang kinakawayan ang tindero ng mga sorbetes na namamangkarin. Yay! Sinalat ni Uziel ang kanyang sugat. Nabawasan na ang kirot ng kanyang nabalyang binti. Nang sumunod na umaga, ginising ang lahat ng pagpito ng takore. Hudyat ito na kailangan ng maghanda ang lahat para sa kani-kanyang gawain. Kahit balot pa ng hamog ang buong Baguio nang biglang. Aray! Nagulantang silang lahat nang marinig ang malakas na hiyaw mula sa kwarto ni na Lolo Jess at Lola Eves. Humahangos nilang dinaluhan ang matatanda. May nabanlian po ba? Ay nako, wala naman. Ito kasing lolo nyo sobrang din magmasahe sa tuhod. Malalapnos na ang balat ko. Reklamo ni Lola Eves.